Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umaapilan na ng tulong ang isang barangay sa Maynila dahil sa magkakasunod na serye ng pang-hold up sa lugar. Nahuli kam ang mga salaring demotorsiklo na armado pa ng baril. Ang isa sa mga biktima binuntutan, hinabol at hinarang pa matapos mag-withdraw sa isang ATM. Tunghayan ang kanilang modus sa aking eksklusibong pagtutok. Kuha ito ng CCTV sa lungsod ng Maynila pasado alas 3 ng madaling araw kahapon nang maispatan ang lalaking nagwi-withdraw sa ATM. Mabilis na nag-U-turn sa P. Ocampo Street sa Malate ang 6 na suspect sakay ng 3 motorsiklo. Minatiyagan ng mga suspect ang target. Sinundan at sa kanila ito hinarang. Nakuha pa ng biktima na makalayo sa mga suspect at magkubli sa gilid ng bangko kung saan siya nag-withdraw. Pero hindi siya tinantanan ng mga ito. Nang ma-corner na siya, dito tinangay ng mga armadong suspect ang perang winidraw niya na nasa 3,000 piso. Mabilis na umalis sa mga suspect patungo sa direksyon ng Pasay. Kumuntik pang mabangga sa taxi ang dalawa sa mga suspect habang patakas. Ang biktimang naiwan sa crime scene, pumunta naman sa pinakamalapit na barangay hall para magsumbong. Kaya nga ako nakiusap na mapalabas to sa TV kasi mga kapitbahay kahit madilim makikilala sila. Nakakatakot kasi binibiro mo 3. May mga baril, bali 6. Ano magagawa ng mga tanod pagka ganun? Bago ang naturang holdapan, nakunan din ang mga suspect na nag-iikot di kalayuan sa crime scene kung saan dinikita nila ang isang babae. Ayon sa barangay ay tinangkarin umano nila itong biktimahin. Talagang trabaho na nila. Kung minsan sa Top Avenue hanggang Ross Boulevard, umiikot sila eh. Pag nakatsempo sila. Kaninang madaling araw may nakunan ulit na robbery sa naturang area. Isang dayuhan na naglalakad ang sinundan ng nakamotorsiklong suspect at nang makakuha ng tiempo, sinikwat ng suspect ang dalang cellphone ng biktima sabay takas patungo ring Pasay area. Sinubukan pang habulin ng dayuhan ang suspect pero bigo siyang maabutan ito. Ipinarating namin sa Manila Police District ang mga robbery incident na idinulog sa GMA Integrated News. Nangako si MPD Director Police Brigadier General Arnold Tomas Ibay na re-resolbahin ang kaso. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 Oras. Mismong leader ng grupong nangunguna sa gumugulong na People's Initiative ang nagkumpirma sa Senado na isa si House Speaker Martin Romualdez sa mga tumutulong sa kanilang grupo para sa charter change. Inamin niya yan kasunod ng paglabas ni Senadora Amy Marcos ng larawan ng pulong umano ni Romualdez nang nangunguna sa signature campaign na nangyari raw mismo sa bahay ng House Speaker. Nakatutok si Mau Gonzalez. I don't respond to So you didn't give any orders po? Ilang beses nang itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez ang mga alegasyong siya ang nasa likod ng pagpapapirma sa People's Initiative para maamyendahan ang saligang batas. Pero sa pagdinig kanina ng Senado ukol dito, inilabas ni Senadora Amy Marcos ang sinabi niyang litrato daw ng pulong umano ni Romualdez at House Appropriations Committee Chairman Representative Zaldico kay Noel Oñate, ang lead convener ng grupong nangunguna sa People's Initiative. You said you never met the Speaker, nor Mr. Saldico, our congressman. You're under oath, sir. Yes, that was the time that I met with the Sasabi Speaker. mo lang na hindi naman kayo nagkita. Sabi niyo sina Congressman Garvin lang. Yeah, because you know, it slipped my mind. Madam Senator. That was the Okay time lang, that okay I, lang. that Kung I nakalimutan sought- ninyo that was the bigla, time that I sought is the help of the Speaker Martin Speaker Romualdez supporting your group? to help Is us it- in the signature campaign. Yes. Okay, so it's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group po. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we coordinate with the Speaker and the Thank you very Congressman much, in and I'll, getting the give it 3% back per to- congressional district. That's correct. Ang pulong sa larawan naganap umano sa bahay ng Speaker. Sino may-ari ng bahay? Si Speaker Romualdez po. Bahay ni Speaker Romualdez. Yes. Ganon. So, ang naging Diyan po, host doon at po kami nagkumbida
ay si Speaker Romualdez. Hindi, Tama ako po ba? po ang nagkumbida. Dapat Paano ka po sa- magkukumbita? Di mo bahay. Oh, doon na lang gawin sa townhouse ni Speaker. But ako po ang nag-initiate. Paliwanag ni Oñate, administrative at advisory ang tulong na ibinigay ni Romualdez. Pero aminado silang mas bumilis ang pagkalap ng pirma dahil sa tulong ng mga kongresista. Ipinakita rin ni Senador Marcos ang Project People's Initiative na tinitext umano sa mga kongresista. Nakasulat sa group chat ang instructions kung saan ipapasa ang mga pirma. At ang mga makikilohok daw sa Project PI makakapag-request ng 20 milyong pisong halaga ng ayuda. Kinukumpirma mo. Parang nagugulan ako. Kinukumpirma na politicians initiative. Hindi naman po. Tumutulong lang sila. Pero kami ang nasa forefront ng pagpapapirma. Oo. Wala Okay. naman, palagay ko, wala namang masama na tumanggap ng tulong Okay, sa Madam mga Chair. congressmen. Kami po sa pirma, for the record, we are against any form of vote buying, bribery, or aid in exchange for signatures. Dumalo sa pagdinig si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. If this congressional hearing ultimately found that the Speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative, I will probably request him to step down. Pero kung hindi po siya naman, bakit hindi po natin kinonsentrate kay Anthony Abad? Siya po yung bida dito eh. Siya po ang pinakasentro nito. Si Attorney Anthony Abad ang nakasulat na pangalan na petitioner sa People's Initiative form. Ipinasabpina na siya ng komite dahil hindi dumalo kanina. Nasa pagdinig din ang ilang pinapirma umano sa People's Initiative kahit hindi umano nila naiintindihan ito. For survey lang daw. Survey lang daw. Okay. Tapos na sila papirmahan sa ako. Meron silang papirmahan sa akin. Dayon, ilang ipangutana kung pila may kabuok sa balay, pila ang butante. Utos daw po yun ni BBM. Utos Yun po ni yung BBM. exact word. Ay, ganon. At sumusunod lang sila. Opo. Marami pong mga pangako. Siyempre po, nung huli na, kami na po kasi binabalikan ng mga tao. Akala po kasi nasa amin na yung mga pinangako. Hanggang ngayon, wala pang binibigay. Wala po, wala. Ilang libong barangay yan sa buong Pilipinas kung pangako nila ay 1.5 per person. Nako, hundreds of millions of pesos siguro pinag-uusapan natin dito. Hindi to ordinaryong tao pasimuno nito. Maraming pera. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Hindi itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez ang inilabas na larawan ng pulong nila ng leader ng grupong nagsusulong ng People's Initiative para po sa Chacha. Pero nanindigan siyang wala siyang kinalaman sa pangangalap ng pirma. At yan po ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Matapos ilabas ang larawang ito sa pagdinig ng Senado, kinumpirma ngayon ni House Speaker Martin Romualdez na nagkaroon nga siya ng pulong sa leader ng grupong nagsusulong ng People's Initiative. Sa isang statement, kinumpirma niyang ang pulong kasama si Noel Oñate ng pirma naganap sa kanyang townhouse. Pero mali raw ang interpretasyong siya ang nasa likod ng PI. Nakipagpulong daw siya dahil trabaho niya bilang speaker na pangalagaan ng demokrasya. Nilinaw niyang nagbigay lang siya ng payo at walang kinalaman sa pangangalap ng pirma. Marinding pinabulaanan ni Romualdez na sangkot siya sa bilihan ng pirma o ano pa mang illegal na aktibidad dahil labag daw yon sa kanyang prinsipyo. Matatanda ang kontrobersyal ang naturang signature campaign na may alegasyong nag-aalok ng pera o ayuda kapalit ng pirma. Dumepensa rin ang ilang leader ng Kamara sa pulong ngayon ng Speaker. And like any Filipino meeting, it always ends with a picture. So sa akin, it shouldn't be taken with malice. It had nothing to do with ill intent, and the photo was just used for propaganda and for political gain. Nanindigan din ang mga kongresistang walang utos ang speaker sa kanila na mangalap ng pirma para sa Chacha at wala ring ginamit na pera ng gobyerno sa PI. Ako sa distrito ko ni 5 and other districts, wala pong humingi ng pera, hindi kami nagbigay ng pera. Lalong-lalo na
yung pera ng kabataan. Pero naniniwala ang ilang kongresista na sayang ang oras sa investigasyon ng Senado sa PI. Magtrabaho na lang daw ang mga senador para mapasa na ang resolution of both Houses 6 na bersyon ng Senado para sa isang CONAS na magsasagawa ng economic amendments. There is only one sure way to stop that people's initiative. And this I appeal to our friends in the Senate. You pass your RBH 6 and the House of Representatives will welcome it. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Pinagpiestahan ng mga taga-Occidental Mindoro ang sandamakmak na isdang tamban na napadpad sa dalampasigan. Pero kung sagana yan, kulang naman ang supply ng ibang klase ng isda, gaya ng galunggong, kaya mataas ang presyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kanya-kanyang salok ng isdang lupoy o tamba ng mga residente ng San Jose at Rizal sa Occidental Mindoro. Ilang araw na kasing napapadpad ang isang katerbang isda malapit sa dalampasigan. Maibabaw yung malamig na bahagi ng tubig, tapos nag-trigger naman ito para dumami yung planktons at yung mga planktons na ito pagkain ito ng isda, particularly itong lupoy, mga small pelagics to ang tawag natin dito. So ito yung hinahabol nila. Isang indikasyon din yan na halimbawa hinahabol sila ng mga bigger predators. Maaring naitaboy sila doon sa mababaw na bahagi ng karagatan. Nangyayari daw ito tuwing amihan, gaya noong Pebrero ng nakaraang taon sa Barangay Poblasyon naman sa Masbate. Umabot daw sa 3 tonelada ng isda ang nakuha noon. Pero habang sagana ang tamban, kakaunti naman ang supply ng galunggong. Sa Naga halimbawa, kulang na ang supply ng galunggong pero nananatili ang presyo. Dito sa Marikina Public Market, may ilang mga pwestong walang tindang galunggong dahil kakaunti raw ang makukuhang supply. Bukod dyan, mataas rin daw ngayon ang presyo. Bira lang po dumarating. Kung hindi ka maaga magpunta dito sa palengke maaga, wala ka makukuha. Tumaas din ang presyo ng ibang klase ng isda. Sa monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ang presyo ng tilapia at bangus ng 10 hanggang 30 pesos. Sa Marikina Public Market, umaabot pa ng 260 pesos ang kada kilo ng bangus. Pahirapan po ng supply ng bangus. Yung maliliit po, nawawala, malalaki. Ano lang po yung dumating, yun lang po yung naititinda namin. Ngayon kasi limitado pa yung supply ng natin, yung marine species natin, kasi sarado pa yung mga major fishing grounds natin, for example, yung galunggong. So ito ang posibleng dahilan kung bakit tumataas yung demand ng aquaculture products kasi nagsishift yung consumers natin doon sa aquaculture. Magtatapos na ang closed fishing season bukas, January 31. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, mahilig ba kayong mag-post ng larawan ng inyong anak sa social media? Nagbabala po riyan ang isang grupo dahil posible raw samantalahin yan ng ilang individual at gamitin sa mga malalaswang content sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI. At nakatutok si Maki Pulido. Kasing bilis ng mga pagbabago sa teknolohiya ang bilis ng mga sexual online predator na magamit ito sa pang-aabuso ng mga bata. Pati artificial intelligence o AI nga nagagamit na raw sa sexual abuse ng kabataan ayon sa Council for the Welfare of Children. Ang mga pinost ng mga picture ng mga bata sa social media idinidikit na raw sa mga malalaswang eksena. It's really an emerging threat. A lot of us post the pictures of our children in social media. They can capture perhaps the image of your child and fuse it with a not so good image or a child sexual abuse or exploitation material. Wala pang naiulat na kaso sa Pilipinas pero dahil nangyayari na sa ibang bansa, binabantayan na ito. Kaya mag-ingat daw sa pagpo-post ng mga picture ng bata lalo na kung ito ay public account. Exercise restraint and not to scare the people or the public but just to create awareness that online sexual abuse and exploitation or the creation of child sexual abuse and exploitation materials is really there. Dahil hilig naman mag-usap ng mga kabataan gamit ang mga emoji, pati raw ito ginagamit na ng mga online sexual predator. Ayon sa NGO na Bahay Tuluyan, binigyan na ng ibang kahulugan ng mga sexual predator ang mga emoji. Dahil technology to, kadalasan nauuna yan At tayo naghahabol tayo,
Pero ginagawa namin ng pinakamabuti no, na mahabol ang mga trends, ang mga panibagong trends na to. We teach our children so that even if we are not guarding them, kunyari po wala tayo sa bahay, they have that self-discipline not to go to dubious sites. Kung lumalala online, lumalala rin daw ang mismong physical presence ng mga banyagang sexual predator sa bansa. Kung noong 2022, 14 na foreign sex offender ang naaresto ng Bureau of Immigration, 171 na noong 2023. Naharang sa airport dahil registered sex offender ang mga ito. Ikinababahala ng Bureau of Immigration ang mga pedophile na nakalusot dahil hindi nakasuhan sa kani-kanilang mga bansa. Kaya maging mapagbantay daw sa inyong komunidad at magsumbong agad sa portal ng Bureau of Immigration. Alamin natin kung ano yon, bakit nandoon. Ito ba ay magulang, ito ba ay kamag-anak, ano po ang ginagawa nila. Kung nakikita natin ang mga foreign national na marami pong iba't ibang mga kabataan na kasama sa iba't ibang araw, medyo magduda na po tayo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Nagdulot ng kabi-kabilang pagbaha ang pag-ulang dala ng low pressure area sa Mindanao. Nasa labas pa yan ng Philippine Area of Responsibility pero ang epekto, magkakaiwalay na rescue operation at suspendidong klase trabaho. Nakatutok si Rafi Tima. Wow, swimming pool. Nagmistulang swimming pool ang covered court ng paaralang ito sa San Agustin, Surigao del Sur dahil sa malakas na pag-ulan. Lord, Ginoo ko, ngano manggod ng agihanan dira. Abot tuhod ng baha sa ilang bahagi ng paaralan, kaya ang ilang guro agad na inasikasong kagamitan sa mga silid-aralan na pinasok na rin ng tubig. Mabuti na nga lang daw ay nasa academic break sila ngayon kaya wala pang mga estudyante. Umaasa sila na sa pagbabalik ng mga estudyante bukas ay humupa ng baha at malinis na rin ang buong paaralan. Hanggang leeg na baha naman ang naranasan sa Barangay Tabon at Mangagoy sa Bislig City. 13 pamilya ang sinagip, kabilang ang ilang bata at senior citizen. Nagtulong-tulong din ang mga rescuers sa pagsagip sa mga apektado ng baha sa Davao Oriental. May ilang kailangan pang buhatin para maisakay sa rubber boats. Dahil sa patuloy na ulan, sinuspindi na ang klase at trabaho sa bayan ng Katiil, Baganga, Caraga at sa lungsod ng Mati. Sa bayan ng Mungkayo sa Davao de Oro na kamakailan lang ay nagkaroon ng pagguho ng lupa. Nagsuspindi na rin sa lahat ng antas mula sa pribado at pampublikong paaralan. Pahirap din sa ilang residente sa Rosario Agusan del Sur ang pagbaha. Kaya may mga gumamit na ng bangka. Ayon sa Pag-asa, trough ng low pressure area sa silangang bahagi ng PAR ang nagpapaulan ngayon sa ilang bahagi ng Mindanao. Ang sa Mindanao naman nangyayari kasi meron tayong trough of low pressure area doon na nagdadala ng mga pag-uulan doon sa mga areas doon sa Mindanao. Hindi naman ibig sabihin pag may El Nino tayo mga weather systems na nakaka-apekto sa atin na pang-araw-araw na weather ay mawawala. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng puna at agam-agam sa magkakasunod na panalo sa loto, kinwestiyon naman ngayon ng Kamara ang pagpapasara ng PCSO sa 2,000 loto outlet. Ang umano'y dahilan, hindi naabot na sales target. Pero sa pagdinig, iba ang lumutang na dahilan. Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Sir, kaya ako naiiyak. Marami po akong teller. Wala po silang makain. Emosyonal ang isang loto agent na humarap sa House Committee on Ways and Means para idulog ang pagpapasara ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa 2,000 loto outlets. Hinala niya, Bigla nilang sinara yung mga outlets nito para pagbigyan alin yung e-loto. Hindi rin daw nasabihan ng mga pinasarang loto outlets. Sana naman po, unang-una, binigyan kami ng due process. Yung iba po kasi doon, 3 months pa lang na nagbubukas, tinerminate na. Ang unang sabi ng PCSO, underperformance ang dahilan ng pagpapasara sa ilang loto outlets dahil hindi naabot ang sales targets. Talagang records will show ang dami ho naming letters sa kanila and we answered also the letters of the POLAI. Doon sa kontrata po nila, may nakalagay naman po na ang performance po ng ating mga lotto agents will be subject to review. Pero sa pagdinig, lumabas na walang sales target para sa lotto agents. At ang dahilan ng pagpapasara ng 2,000 outlets ay desisyon ng management. Hindi underperformance kasi
unilaterally nag-decide na tanggalin ang 2,000 agents dahil nag-decide sila unilaterally na i-reduce ang capacity basically from 8,500 to 6,500. Maliwanag na wala naman targets. Kalaunan, sinabi rin ng PCSO na may kaugnayan ito sa paglipat sa bagong sistema ng PCSO at ang kakulangan ng terminals para rito. The reason why around 2,000 agents were terminated was because of the implementation of the Philippine Notary System. Tiniyak ng PCSO na pinag-aaralan na ng PCSO management ang pagbili ng dagdag na terminals. Pinabulaanan din nilang pinapabura ng PCSO ang e-Lotto. Suspecha ba na pinapatay niyo yung loto para sa e-Lotto? No po. Ha? That is not true po. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Tuloy ang resupply at patrol mission ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa mga tropang nagbabantay sa West Philippine Sea. Sa kabila yan ng patuloy na presensya ng daan-daang barko ng China sa ilang bahagi ng pinag-aagawang teritoryo. Nagsalita rin ang AFP sa issue ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ngayon Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Chino Gaston. Mahigit 200 barko ng China ang namataan padaan-daan sa lugar malapit sa artificial island ng China sa Mischief Reef, nakatabi lang ng Ayungin Shoal na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Navy, aabot sa 25 naman ang Chinese warships na nagbabantay sa buong West Philippine Sea. Samantala, may 15 barko naman ang Chinese Coast Guard. Pero karamihan, mga Chinese fishing militia, mga fishing boat na kontrolado ng Chinese Coast Guard. Eroplano muna ang gamit ng AFP Western Command para mahatira ng pagkain ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre habang kinukumpuni pa ang mga resupply ship. Kahit gaano pa raw karami at kalupit ang mga Chinese, hindi nito mapipigilan ang resupply at patrol mission ng AFP. We will expect that this will just continue. Harassments, laser pointing probably, cutting across the bow, water cannon. It is within the Philippine Navy and the Armed Forces to be able to adjust. These are part of the challenges we encounter each time we resupply our troops. Hindi rin daw dapat malingat ang militar sa misyon na ipagtanggol ang karapatan sa West Philippine Sea sa kabila ng namumuong bangayan sa pagitan ng administrasyon at kampo nila dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa isinusulong na People's Initiative. Matatanda ang nanawagan si dating Pangulong Duterte sa militar at pulis na ipagtanggol ang konstitusyon kasabay ng ilang pasaring laban sa Pangulo. We remain professional and we are non-partisan po. So this is the call of our Chief of Staff to each member of the Armed Forces of the Philippines. Ang pinaka-keyword po dito is non-partisan po ang AFP. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Nasa Los Angeles, California na ang mga kapuso stars and executives na may entry sa 2023 MMFF Pati Ibida, ang kanilang pelikula sa Manila International Film Festival. Makichika kay Nelson Canlas. Shoulder, over the shoulder, there you go. Hindi maitago ni Sparkle star Isabel Ortega ang kanyang excitement nang maglakad sa red carpet ng Manila International Film Festival sa Los Angeles, California. First time daw ni Isabel sa isang international film festival at nakaka-proud daw na nakasama ang kanilang film entry, ang Metro Manila Film Festival 2023 Best Picture na Firefly. I'm so excited to be a part of this festival, of course representing Firefly by GMA Films. It's really an honor and it's a lot of firsts for me. So I'm just full of pride and I'm just so happy to be a part of this monumental event for Philippine cinema. Magkakaroon ng Firefly ng Hollywood premiere screening sa Martes ng gabi, oras sa Los Angeles. Kasama ni Isabel si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes to represent Firefly at ang highest grossing film of all time sa Pilipinas na Rewind. Gayon din ang ibang stars sa iba pang kasaling pelikula sa MIFF tulad ni Stolen Life star Beauty Gonzalez para sa Kampon at si Eugene Domingo, nakatandem ni TikTok Lock host Pokwang sa Becky and Badet. Nandoon na rin si GMA Network Incorporated Senior Vice President and GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez.
Bukod sa red carpet, nagkaroon din ng press conference ang mga bida ng pelikula. Sa mga kapuso natin, eto na, nasa MIFF na tayo at grabe, bukas mapapanood ko na yung Firefly. We can't wait to share this beautiful film with our kababayans, especially here in North America. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Dumistansya si Senadora Amy Marcos sa bangayan ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman, lumapit at humingi raw ng sorry sa kanya si Davao City Mayor Baste Duterte na nanawagan na mag-resign ang kanyang kapatid. Nakatutok sina Mari Zumali at Ian Cruz. May drug addict tayo na presidente. Habang sunod-sunod ang patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang prayer rally sa Davao noong linggo. Naroon at kasama sa nakikinig ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Anong feeling niyo noon nung binabanatan niya yung kapatid niyo? Wala, nakakaloka. Yun lang masasabi ko doon, nakakaloka. Kabilang sa akusasyon ni Duterte sa Pangulo, gumagamit umano ito ng iligal na droga at nasa watch list ng PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency, bagay na pinasinungalingan na ng PDEA. Tila dumistansya dito ang senadora. Naku, hindi na ako kasali doon. Bahala na sila, kayang-kaya na nila yun. Bilang kapatid po ba, nasaktan po kayo sa mga ganun? Nakakaloka. Yun lang ang masasabi. Pero naikwento niya na lumapit daw sa kanyang anak ng dating Pangulo na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Matatandaang matapos sabing nasaktan siya sa umano'y planong pagpapapasok ng ICC sa bansa upang imbestigahan ang kanyang ama ukol sa drug war, nanawagan si Mayor Duterte sa pagbibitiw ni Pangulong Marcos. Lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang re-revolusyon yung damdamin. Sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Tapos sabi niya, sorry, gano'n. Nakakatuwa nga pero naintindihan ko kasi syempre yung babagabag talaga yung damdamin ng bagets. Syempre yung tatay niya at saka yung ate na. Ang naisa publikong bangayan ngayon ng mga Marcos at Duterte, indikasyon daw ng pagguho ng alyansa ng dalawang pamilya ayon kay Senadora Risa Ontiveros. Hindi na talaga maitatago na gumuho na ang unity team ng mga Marcos at Duterte. Well, it appears that political marriage built on convenience and common interests has imploded before the public a little more than a year and a half since the last election. Buong araw na sinikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Sara Duterte pero di siya tumugon sa aming mga mensahe. Ang Vice Presidente ang itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang caretaker ng gobyerno habang siya ay nasa state visit sa Vietnam. Nakita rin ang dalawa na nag-usap bago lumipad papuntang Vietnam ang Pangulo kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali. At ako si Ian Cruz, nakatuto kami 24 oras. Isang low-pressure area ang patuloy na minomonitor ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA sa layong 520 kilometers southeast ng Davao City. Ayon sa Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa nito maging bagyo o pumasok ng PAR. Pero huwag pa rin makampante dahil yung trough o yung extension ng LPA ay umaabot ngayon sa Mindanao. Kasabay niya ng patuloy na pag-iral ng malamig na hanging amihan. Kaya kahit bagyang mataas kumpara sa mga naitalang temperatura nitong mga nakalipas na araw, ramdam pa rin ang lamig ng panahon kanina. 11.8 degrees Celsius sa Baguio City, 12.2 degrees Celsius sa La Trinidad Benguet at 18.2 degrees Celsius sa Pasco, Batanes. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, para bukas, halos maghapong uulanin ang malaking bahagi ng Mindanao. May matitinding ulan kaya maging alerto sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa lalo sa mga lugar na inuulan na simula pa nitong weekend. Maulan din sa ilang bahagi ng Visayas kasama Aklan, Capiz, Negros, Central Visayas at ilang bahagi ng Samar at Leyte provinces. Sa Luzon, dahil kakaunting ulan lamang ang dala ng amihan, maaliwalas na panahon ang inaasahan. Maliban lang sa mahihina at kalat-kalat lang na ulan sa Isabela, Cagayan, Aurora, Quezon, Mindoro provinces at Catanduanes. Sa Metro Manila,
Mababa ang tsansa ng ulan pero umantabay pa rin sa updates. Nananatili namang maalon sa silangang baybayin ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. May nakataas diyang gale warning kaya hindi pa rin ligtas maglayag o pumalaot ng mga maliliit na sasakyang pandagat. Sa gitna ng mga aktibidad sa kanyang state visit sa Vietnam, idiniin ni Pangulong Bongbong Marcos na walang magbabago sa relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. Nagsalita na rin ang Pangulo ukol sa mainit na usapin ng People's Initiative. At nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Vicky, wala raw nagbabago sa relasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ng Pangulo sa kabila ng maanghang na banat na binitiwan ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. It's exactly the same because she hasn't said anything of that nature. And wala naman siyang sinasabi na ganyang klase. So, hindi naman nagbabago. At kaugnay niyan, wala raw balak palitan ng Pangulo si VP Sara bilang Education Secretary. At nananatili rin daw buhay ang tambalan nilang unit team na nagpanalo sa kanila sa pinakamatataas sa pwesto sa bansa. There, it is still vibrant, it is still working, and we will continue on that basis. Sa issue naman, Vicky, ng charter change, sinabi ng Pangulo na nakikipag-ugnayan siya sa liderato ng Senado at Kamara para maresolba ang banggaan nila tungkol sa People's Initiative. Duda rin siyang uubra pa ang People's Initiative para amyendahan ang konstitusyon. I don't know if that is still one of the options. It is the usual conflict between the House and the Senate in the whether to vote together or separately. Now, the best advice that we are getting, the best analysis and interpretation that we have, is that the legislature is of a bicameral nature, and therefore that implies that they will vote separately. Nasa Vietnam ang Pangulo para sa isang state visit. Kasunod ng pulong ng Pangulo at ni Vietnamese President Vo Van Thuong ngayong umaga. Ilang kasunduan ang naisapinal sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang sa mga nabuong kasunduan ng Incident Prevention and Management sa South China Sea, kung saan isa ring claimant ang Vietnam. Isinusulong rito ang mas maigting na kooperasyon at dialogo para maiwasan ang pagigting pa ng tensyon sa South China Sea. Kaugnay niya, nagkaroon din ng kasunduan ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard para sa maritime cooperation. Magtutulungan ang dalawang bansa para sa pagbuo ng Joint Committee para sa pagsasanay at kooperasyon para iangat ang kakayahan ng Coast Guard ng dalawang bansa. Magkakaroon din ng hotline mechanism ang PCG at VCG. Samantala, bilang hakbang naman sa food security, nabuo rin ang kasunduan para sa Rice Trade Cooperation na magbibigay daan sa patuloy at stable na supply ng bigas para sa Pilipinas. Sa ilalim nito, nangako ang Vietnam na magsusupply ng 1.5 hanggang 2 million metric tons ng bigas kada taon sa abot kayang presyo. Samantala, Vicky, dadalo lamang ang Pangulo sa isang state banquet alas 7 ng gabi, oras dito sa Hanoi, alas 8 ng gabi dyan sa Maynila, bago siya tumulak pabalik ng Pilipinas dakong hating gabi. At yan ang latest live mula sa Hanoi, Vietnam. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Enero pa lang, sakit sa ulo na raw ng ilang motorista ang tila walang prenong pagtaas ng presyo ng ilang produktong petrolyo. Ang masaklap, posible pa raw yang masundan sa susunod na linggo. Nakatutok si Joseph Moro. Motor ang gamit ni Jonathan sa trabaho. Kung nung dati nakakapag full tank pa siya, ngayon 150 pesos na lamang muna ang ikinarga niya na lampas lamang ng konti sa 2 litro. Hindi kaya sa budget. Ngayong araw kasi may big time oil price hike ang mga oil companies. Halos 3 piso ang itinaas ng kada litro ng gasolina. 1 peso and 30 centavos naman ang itinaas ng kada litro ng diesel. Pang-apat na yan na pagtataas sa presyo ng gasolina at diesel ngayong taon. Parusa ang big-time oil price hike na ito sa mga motorcycle taxi rider at mga taxi driver na gasolina ang puhunan. Ang taxi driver na si Amar hindi na rin nag-full tank. Halos sa gasolina na lamang raw napupunta ang kanyang kinikita. Pupunta sa gas at saka boundary. Magkano boundary mo? 1-1 to?
200 pesos ang ikinarga ng rider na si Wharton na umaasa na sasapat sa hanggang 20 biyahe. Mas masisipagan na lang sa biyahe. Kung marami nang umaaray sa taas presyong ito ayon sa Department of Energy, posible raw na masundan pa ito sa susunod na linggo depende sa produksyon ng langis sa world market. Sinabi kasi ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC noong Disyembre na magbabawas sila ng produksyon ng langis dahil sumobra ang supply nila. Bago ang big-time oil price hike ngayong araw sa Southern Luzon, Bicol at Mimaropa, mahigit 80 pesos kada litro ang pinakamahal na gasolina. Halos 76 pesos naman sa diesel. Sa Visayas naman, 81.15 pesos naman ang pinakamahal na kada litro ng gasolina at mahigit 76 pesos din ang pinakamahal na diesel. Sa Mindanao, mas mura ang kada litro ng gasolina, mahigit 76 pesos ang pinakamahal doon. Ang pinakamahal na diesel, 75 pesos. Tuloy-tuloy din ang pagtaas ng presyo ng LPG hanggang Marso. Pagdating mo ng April, doon ho talaga lumalabas yung pagbaba ng price. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Apektado ng malawakang sunog ang bahagi ng kabundukan sa Barangay Dalupirip sa Itogon, Benguet. Ayon po sa Philippine Air Force, mula pa nitong Sabado ay 2 UE helicopter ng 505th Search and Rescue Group ang tumutulong upang maapula ang apoy. Sa huling tala ng Air Force ngayong araw, nasa 60% na ng ektaryang lawak ng sunog ang naapula. Sa ngayon, may isa pang UE helicopter ang pinapaikot sa mga lugar na nagpapatuloy ang sunog. Iniimbestigahan pa raw ang posibleng mitya ng sunog. Himalang nakaligtas sa disgrasya ang isang pulis na nagsasagawa ng routine traffic stop sa Oklahoma sa Amerika. Tumila po ng pulis sa lakas ng impact pero agad din siyang nakatayo at saka tumakbo palayo. Nangyari ang insidente nitong January 18. Ayon sa kanilang highway patrol, nasa maayos ng kalagayan ng pulis. Pati na ang 2 iba pang sangkot sa insidente. Party reunion ang Miss Universe 2023 besties na si Michelle D at Antonio Porcil ng Thailand. Dahil first time ng Miss Universe 2023 first runner-up, ano-ano kaya ang plans niya sa kanyang visit? Makichika kay Aubrey Carampel. Reunited ang 4D tandem sa pagdating kagabi sa bansa ni Miss Universe 2023 first runner-up Antonia Porcil ng Thailand. Mismong si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D ang sumalubong at sumundo sa kanya sa airport. May gagawin daw si Antonia na special project dito. At hint ni MMD, para raw ito sa isang magazine. It's gonna be very exciting and that you guys will definitely love what comes out of this trip, but I can't tell you the exact details. First time ni Antonia sa Pilipinas, pero marami raw siyang naririnig tungkol sa ating bansa. That the people are very nice, the food is very good, and the beaches are beautiful. And most people know that I'm a beach gal, so I definitely have to come back and visit the beaches. Sabay sumabak si Michelle at Antonia sa 74th edition ng Miss Universe pageant. Pero mas lumalim pa ang bond ng 4D after ng competition. Mula sa pag-TikTok together, pag-post ng wacky pictures, hanggang sa pagsagot ng tanong ng fans sa IG Live. Today, we are... Kaya naman, na-miss daw ni Michelle at Antonia ang isa't isa at non-stop na raw ang kanilang tsikahan nang muling magkita. At dahil short and sweet lang daw ang kanyang visit for now, may mga plano na raw si Michelle na ipa-experience sa kanyang Miss U Thai sister. Hopefully we have some time. If not, then obviously I have to make sure she tries our amazing Pinoy food. Because we're both very big foodies. I can't stop hearing about adobo. Adobo is my favorite dish. I've been hearing it a lot, so I hope I will be able to try it. Ang fans na nag-abang sa airport para masaksihan ng 4D reunion, hindi naman binigo ng beauty queen BFFs. Game nilang nilapitan ng 4D supporters at nagpa-unlock ng selfie at autographs. May mga nagpapirma pa ng marriage contract. Sobrang saya talaga namin. It's beyond our imagination na yung dream come true namin na mag-meet sila in person again. Nangyari po. Nang tanungin naman ng 4D kung ano ang sikreto ng kanilang friendship and great chemistry.
Honestly, I don't think there's any secret to great chemistry. It's just Antonia and I, when we first talked, there's a lot in common. We have a lot of similarities, so it just came naturally. But I think the most important thing is that we were both very true to who we are, and that's how we connected. We weren't trying to be fake. We weren't trying to be more than each other. We were just friends with genuine and authenticity the entire time. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Asahan po ang mas marami pang world-class na mga programa at pelikula mula sa GMA Network ngayong 2024. Ito ay makaraang manguna ang inyong Kapuso Network, mapa telebisyon, radyo, pelikula at online nitong nagdaang 2023. Nakatutok si JP Soriano. On air at online, nanguna ang GMA Network para sa buong 2023. Base sa Nielsen TV Audience Measurement Ratings data noong nakaraang taon, nakakuha ng combined people net reach na 94% o projected total na 73 million viewers sa bansa ang GMA, GTV at digital channels na iHeart Movies, Heart of Asia, Pinoy Hits at Halipop. Nananatiling most dominant channel sa Total Philippines ang main channel ng Kapuso Network na may 93% net reach o projected total na 72 million viewers nationwide. Napanatili rin ng AM at FM radio stations ng GMA ang pagiging top rankings sa Mega Manila. Ang Super Radio DZWB 594 nakakuha ng audience share na 29.9% base sa Nielsen Radio Audience Measurement data. Nanguna rin ang Barangay LS 97.1 Forever na may average na 42.5 na audience share. Bukod sa broadcast stations, layon din ng Kapuso Network na gawing mas accessible ang impormasyon hanggang sa digital at online platforms. Patunay diyan ang bilyon-bilyong views ng online videos na base sa Tabular Labs data ay may consolidated online viewership na 26.9 billion sa Facebook. Nasa 220 million naman ang kabuang following ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs sa social media platforms. Ngayong 2024, asahan ang mas marami pang exciting at world-class na mga programa at pelikula mula sa inyong Kapuso Network. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Congratulations. Congratulations. Sa iyo din. At syempre sa inyo, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik ninyo sa amin dito sa GMA. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.